Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Claire. So for today's video, what we're going to do is we're going to do the part 2 of our Singapore tour. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng aking vlog sa Singapore, punta lang kayo sa wall ng YouTube ko and then scroll down. I think una kong in-upload yun kesa dito. Syempre, part 1 nga, B. Nag-iisip ka ba, Claire? Huy! So, ayun, pagkababa pa lang namin dito sa hotel namin sa Amara, Singapore. Dito siya sa may Tanjang, Pahar. I don't know kung paano siya i-pronounce, pero Central Business District siya daw ng Singapore, base dun sa na-search ko. Well, anyway, ayun, unang pinuntahan namin is, trinay talaga namin agad sumakay dito sa bus. Double layer siya na bus, guys. And sobrang fun kapag dun kayo sa taas na part ng bus sumakay. O yan, di ba? Ina-explain pa ni Bading, di naman naririnig. So, ayun, kapag sasakay kayo ng bus, try nyo dun sa may upper part. Medyo nakakahilo siya, especially kapag paikot-ikot, ganon. Pero sobrang exciting kasi makikita mo talaga yung, para talaga siyang, alam yung field trip. Huy! Ba't ka mag-field trip dyan, sis? Pero actually, kung nakita niyo yung first part ng video, dun sa introduction ko, kumain muna talaga kami sa Changi. Changi, sobrang lapit lang yung tapat lang yun ng Amara. If sa Amara kayo magsistay, ang sarap kainan ng Changi. Try nyo yung prata. As far as I remember, tama, prata nga yung tawag nila dun sa bread na yun. Ang cute ng bus nila dito kasi hindi kagaya ng sa Philippines, 'di ba? Sa bus ng Philippines. Kahit saan ka bumaba, bestie, okay lang. Kahit sa tapat na mismo ng bahay niya, bestie, okay lang. Pero dito sa Singapore, bestie, hindi pwede. Kailangan dun sa mismong station. And kung malayo pa yung pupuntahan nyo dun sa station na babaan, kailangan nyo siyang lakarin, bestie. If gusto nyo ng eksaktong, point to point na direction ng, sasakyan, ganun, mag-grab kayo kasi meron namang grab dito sa Singapore. And ayun, kagaya nga ng sinabi ko, diba, yung bus is nagbababa lang sila per station, hindi mismo sa pupuntahan nyo, bestie, hindi kagaya ng sa Philippines. So, if pupunta kayo, like for example, sa destination pero hindi dun yung mismong babaan, kailangan yung lakarin. So, eto, naglalakad kami papunta sa Fort Park. Fort Park ba yun, bestie? O basta, pupunta kami sa park. So, ayun, cautions nga pala guys, kapag pupunta kayo ng Singapore or any other country, make sure to read the signs. Baka bawal kasi tumawid yun, bestie, matigok ka dyan, or baka may multa, or what, baka makulong ka pa, bestie. So, ayan, nandito na kami sa park. Ayan, bestie, ilingon mo, be! Kailangan nating pakita yung park. Ano ba tong videographer Claire na to? So, anyway, itong park na to is free. Free entrance siya, walang bayad, bestie, itong park na pupuntahan natin na to. Kaso, be, pag pupunta kayo dito, be, maghanda kayo ng bakal na paa, be, kasi sobrang taas ng hagdan at lalakarin nyo siya. Walang shortcut, walang escalator, wala ring elevator. So, be, kanya-kanyang, hila sa paa. Ayan yung sinasabi ko sa inyong hagdan, sis. Akala ko pagkatapos ng isang layer, pagkatapos ng isang hagdanan, yung isang buong hagdanan, akala ko tapos na, be. Ayan, akala ko pagdating dyan tapos na. Be, hindi. Mas may mataas pa. Sinong niloko natin dyan? Pero, kung gusto nyo lang pumunta sa Singapore para mag-relax, I think maganda pumunta dito ng umaga. Like, yung umagang-umaga pa. Kasi, sa Singapore, hindi siya kasing init ng Pilipinas, pero hindi din siya kasing lamig ng ibang bansa. Like, Korea, Hong Kong, ganon. Kasi sa Hong Kong, malamig pero sa Singapore, mainit, pero hindi masakit sa balat yung init. Alam nyo, yung katamtamang init lang, pero hindi din, malamig, ganon. So, ayan, pag akyat mo dyan, bestie, marami namang signs. Kaya nga, yun nga yung unang-una kong tips sa inyo, besties, magbabasa ng signs. Kasi mamaya, dead end na pala yung nilalakaran nyo. O, diba, makain pa kayo ng kung anong monster. Monster? O, diba, be, 2 oras na yung vlog ko, be. 2 oras na rin kaming naglalakad dyan, kinenso. So, ayun, eto na-reach na natin ang pinakatuktok. So, ang tuktok pala netong Fort Park na to is the Raffles Garden. If I'm not mistaken, this Raffles Garden, meron din silang hotel. If I'm not mistaken hindi ko lang alam yung prices, hindi naman kami dito nag-book ng reservation, pero meron ding hotel dito. Ang ganda niyang bisitahin, I swear, pag umaga. Kasi aside sa may
lakas ka pa to start your day, may lakas ka pang umakyat ng hagdan, mas makikita mo ng maganda yung view. Ayan. O, tinan mo ngayon, gabi na bestie, wala na kaming makitang view. So, uwian na tayo niyan for today's video. So, for our day 2 trip in Singapore, we're going to Flower Dome and Cloud Forest. So, ito yung pinaka-exciting part na pupuntahan namin sa Singapore aside sa Universal Studios kasi sobrang ganda sa Flower Dome. As in, makikita nyo mamaya. Actually, itong mga videos na to, sobrang kasing nag-enjoy talaga ako. Every trip naman, sobrang ako nag-enjoy to the point na nakakalimutan ko na sometimes mag-video. Pero ayun, tignan nyo na lang yung mga clips. So, ito nga pala yung hotel namin. Ngayon ko lang napakita sa inyo. Ito yung Amara. Si Ate Charmy yung nag-book nito and sobrang ganda nung napili niya ang hotel, bestie. So, pineflex ko lang din yung OOTDs ko dyan. Tapos ito, nag-grab na kami kasi nga kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag magbabas kayo, asahan nyo na maglalakad kayo papunta dun sa exact location na pupuntahan nyo. Pero kapag Grab, point to point. As in, ihahatid kayo ni Kuya Grab doon sa mismong pupuntahan nyo at may palibre pang tour guide, ganon. Kimmy! So, eto na, touchdown, Gardens by the Bay. So, eto yung sinasabi ko sa inyong Flower Dome at saka yung Cloud Forest. Dito yon guys. Wala pa tayo sa exciting part pero ang ganda-ganda talaga dito actually. This is one of my favorite spots na napuntahan ko kahit sa Hong Kong at saka sa Singapore. Sobrang ang ganda talaga dito. Lalo na kapag nakatungtong kayo dun sa parang bridge. Sobrang ganda, I swear. Okay, tip number 2 o tip number hindi ko na mabilang, mag-book kayo via Klook. Ang daming reasons to book sa Klook. Aside sa vouchers, aside sa discounts, mas makakatipid kayo ng time. Kasi ang haba ng pila kapag bibili kayo dito. Pero kapag Klook, dire-diretso na lang kayo, bestie. Ang disadvantage lang naman ng Klook is kapag kagaya ko kayo na mahilig sa remembrance, sa souvenir, na mahilig sa mga ticket-ticket. Ayon, wala kasing ticket ang Klook. So, kapag bumili ka sa Klook, online ticket lang yung meron ka. Pero kapag bumili ka sa mismong site, meron kang ticket. Pero at the same time, wala kang discount. And wala ka ring mas-save na time. Magpipila ka talaga, bestie. So, ito na guys, yung sinasabi ko sa inyong Flower Dome. So, ayun, from the word itself, puro siya talaga literal na flowers. Pero sobrang worth it. Grabe, sobrang Instagrammable, be. As in, sarap mag-TikTok dyan, bestie. Go! So, ayun, sadly, 2 videos lang yung meron ako sa Flower Dome and sa Cloud Forest kasi puro talaga ako picture dyan. Pero itong scene na to, yung may waterfall, Cloud Forest yan. While this one, ito yung my bridge, ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang gandang experience. Sobrang unforgettable sa akin ito kasi sobrang wow yung experience, sobrang worth it, sobrang ganda ng view talaga, literal. Tignan mo naman kasi, pak. So, eto na ang day 3 trip natin. So, we're going to Universal Studios Singapore. Dito sa Universal Studios, ang dami kong mabibigay na tips sa inyo. Una, umorder na kayo ng ticket sa Klook. Sobrang haba ng pila nyo, bestie, kapag dito kayo bumili, as in sobra. Pero pagka Klook kayo bumili, dire-diretso na lang, wala na kayong ibang pupuntahang pila, be. So, eto, be aware din of the time. Kasi minsan may parada. I'm not really sure if meron silang app kagaya ng sa Hong Kong Disneyland. Pero if meron, siguro doon nakalagay yung mga parades nila. Pero ayan, pwede kayong lumapit dyan and magpa-picture. Actually, lumapit kami dyan. Umorder lang talaga ako neto ng pagkain ng mga time na to. Tapos ayan, ang lawak ng Universal Studios. Actually, you need the whole day siguro. You need the whole day or more than the whole day. Siguro you need 2 days para maikot yung buong Universal Studios. And pasensya na guys if wala akong masyadong videos na maipakita sa inyo kasi sobrang nag-enjoy ako and puro pictures yung nakuha ko talaga during my trip sa Singapore. Pero ayan, yun yung mga tip na mabibigay ko sa inyo. Also, bring your own water or kaya kung may extra kayo, bring your own baon na rin siguro.
Kasi ang mahal ng pagkain sa Universal Studios, bestie! Pero kung may budget naman kayo or kung mayayaman naman kayo, go bestie! Go try the food sa Universal Studios. So, welcome to our day 4 in Singapore. So, sa day 4, nag-swimming-swimming na lang ako doon sa hotel. Gusto ko rin kasing i-appreciate yung mismong Amara. Sobrang ganda ng Amara, guys, as in. Tapos, ang ganda sa Amara kasi connected siya sa mall. Yung mismong hotel connected sa mall. Tada! Here's our day 5. So, sa aming day 5 is kumain muna kami ng samgyup and after that, pupunta na kami sa next destination namin which is the Ice Cream Museum. Museum! Yes, we know na merong ice cream museum sa Philippines pero gusto namin itry yun sa Singapore. Bakit ba? Dead man sa basher. Kung pupunta kayo sa Ice Cream Museum sa Singapore, make sure na kayo ay empty stomach. Kasi sobrang daming pagkain sa loob and you have to finish it. Kasi nakakahiya and nakakapanghinayang naman na itatapon mo lang lahat ng ibibigay nila sa yung sweets. 'Di ba? Sobrang sayang. And at the same time, sobrang sasarap din ng mga sweets as in, I swear. And ayun, sobrang nag-enjoy din ako bilang ako'y isang isip bata. Bestie, 22 years old, nagtatatalon sa sa playground, ganon. Nag-enjoy din talaga ako dito. I think mas mag-e-enjoy ang mga bata more than I enjoyed. Ayan, kung nakikita niyo yung paper bag, ayan, ano yung nakasulat dyan? Ice Cream Museum. So, pumunta kasi kami ng Ice Cream Museum ng buwan ng November. Oo, November. So, technically, trick or treats na yun sa kanila. Actually, October pala. October, pero kanila ay sineselebrate na agad nila yung trick or treats or yung Halloween. So, may pa-candy sila, ganon. Kaya nag-enjoy din talaga ang bading na mag-trick or treats, ganon. Kaya ang daming uwing chocolate ng Claire. So, ayun, uwian na tayo. And tomorrow is the day na magpapaalam na tayo kay Singapore. Tada! Ito na, uuwi na tayo ng Philippines. So, sa 5 araw na stay natin sa Singapore, I think yung mga tips na makakalimutan ko is ilalagay ko na lang sa comments or sa, ano ba tawag doon? Description box. So, check nyo na lang din yung description box if may mga tips ako nalagay doon. Pero, ang tip ko talaga para sa inyo is gumamit kayo ng Klook. As in, sobrang daming discount vouchers, ang dami masyadong coupon, ang dami masyadong vouchers doon na pwede nyong magamit sa kahit saang bansang pupuntahan nyo. To be honest, nung pumunta kami ng Hong Kong, nagamit namin yung Klook. Nung Singapore lang talaga namin hindi nagamit kasi gusto namin alam mo yun, literally, mag-try, mag-explore, ganon ni Ate Sharp. Tapos, aside from Klook, magpapalit siguro kayo dito sa Philippines. Siguro, oo, that's the best. Kasi medyo mahal na yung palitan dun, sobra. Tapos, at the same time, if gusto nyo ng point-to-point na babaan, tas alam mo yon, point-to-point kayo na mapupunta sa sa location na gusto nyong puntahan, use Grab. Meron silang Grab doon. Actually, meron din silang Food Panda. Grab Food pala. Grab Food, oo. Kasi nung one time na-try namin mag-Grab Food nung tinatamad na rin lumabas si Ate Sharp. So, ayun. If kayo ay curious, try nyo din, ganon. Tapos, ano pa ba? Pero if gusto nyo naman din matry mag-bus, I can recommend mag-bus kayo dun, kasi doon kayo sa upper deck, tapos doon kayo sa front seat. Tapos, at saka mas makakamura kayo sa bus, to be honest. Tapos, ayun lang, wala na ata akong ibang tip aside sa, ayun, magdala kayo ng water sa Universal Studios kasi sobrang mahal ng water doon. Dala na rin kayo ng baon yung candies o kaya snacks. If in case na magugutom kayo and wala kayong that much money na pambayad sa, mga snacks nyo, ganon. Go, bestie, magdala kayo ng baon. Tapos, ayun, pag-uwi nyo naman sa Philippines, malaki yung airport kasi ng Singapore. So, I suggest, punta na lang kayong mas maaga. So, ayun,
thank you again for watching this video. I hope you guys liked it. Please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng uploads ng aking YouTube channel. And thank you so much for watching my part 2 vlog sa Singapore. Sobrang na-appreciate ko yon. And sana napanood nyo rin yung part 1. And gagawa ako ng summarization, grabe naman ang first one, ng summary netong vlog na to, like as a whole, para medyo maikli lang, para hindi tama rin yung mga viewers na manood ng aking vlog. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching this video. Hope you guys liked it. Please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng uploads ng aking YouTube channel. Goodbye guys! Thank you!